Yo! Ako na ba mag-intro sa atin? Sino gusto mag-intro, Pops? Chase, hindi ka na nag-i-intro. Oo nga, si Chase na lang. Di parang siya ata yung last, di ba? Siya ba yung last? Ako gagi, ako 2 beses nga eh. Gagi? Yo, ako na lang. So, yo, welcome back sa Legal Theories, ang nag-iisang podcast kung saan tuturuan namin kayo kung paano i-level up ang diskarte nyo pagdating sa mga babae. Kami nga pala mga host ninyo, ako nga pala si Lay. Ako si Bluff. Ako si Chase. Yun. Yun, 3 lang kami ngayon. Wala si Pini. Wala si Pini. Corpse. Hindi, tsaka sorry pala, matagal kaming nawala. Hindi naman masyado kasi parang 9 days ago lang yung last upload. So, pero sa time natin is 2 weeks, mga 2 weeks. Oo, siguro. Hindi naman, pero ito, at least, hindi naman sa business, personal business, gano'n. O, diba? Nag-seminar kasi kami sa parang paano mas magturo ng psychology sa parang sa video media. Through online, gano'n. Yeah. Like, kaya medyo natagalan. Sa gamit lang itong platform na ito. Paano kami makapagbahagi ng mas maganda. Oh, brother, kasi syempre, kung hindi din natin i-improve yung podcast natin, di ba? Para tayong tanga. Hindi wala mangyayari. Wala namang ibang choice eh. No, level up, di ba? Tayo lang naman yung parang pamilya na parang ganun, di ba? Oh. So, ang una nating topic is best topic sa date. May mga galing sa mga viewers din, sa mga kapwa namin theories dyan and friends na nag-suggest ng mga magandang topic. Tapos, i-rate namin kung gaano ba siya ka-effective or kung possible ba na beneficial yung convo na yun or no or dapat iwasan. Parang ganun. Ay, may mga nag-send nung mga conversation topics, gano'n. Kagaya nito, maganda daw bang pag-usapan ng mga travels? Maganda siya, bro, kasi parang mapapakita mo adventure side mo eh. Tapos, yung adventure side medyo kadikit ng sexuality. Parang wild to, ganun. Saan pumupunta, no? Oo, saan napapadpad, adventurous. Ikaw, Chase? Maganda yung sa travel, lalo na kung yung mga hindi din napuntahan, parang magkakaroon kayo ng dalawang parehas na gusto na puntahan, ganun. Tapos mas haba pa yung usapan nyo tungkol doon, ganun. Ayo, pwede ka rin magtanim ng seed na parang sige, dito tayo pupunta, ganun. Parang stay ka lang sa akin, pupunta tayo dyan. Ganun. May idadagdag lang ako pero kasi kung sasabihin natin sa theories natin na maganda yon kasi baka ma-take nila the wrong way yung puro i-topic na nila, travel, ganun. Wag mong i-topic siya ng parang tara punta tayo. Nung nakaraan, galing akong Paris eh. Parang ganun. Parang mayabang kasi. Yung mga babae ayaw nila ng mga mayabang. Diba? Sa tingin ko rin if ever na pag-uusapan yun, huwag kang magtatagal doon. Oo, parang nonchalant mo lang na binato. Diba? Tapos jump na sa bagong topic. Kasi may mga topic na parang key point sa dating na dapat nyong mapag-usapan. Hindi yun key. Hindi key yung travels doon. Although nakakadagdag siya ng value sa'yo. Diba? Pero hindi siya key. So, dapat nonchalant mong sasabihin lang. Hindi yung parang galing kaming Europe, galing kaming China. Paikot-ikot. Oh, God. Diba? Masarap yung pagkain dito. Diba? Nonchalant. Siguro kung kumakain kayo ng food. Parang ganito yung natikman ko doon sa Thailand parang gano'n. Galing ka na pala ng Thailand. Ako nung kasi may business trip doon sa tapos galing kami ganyan-ganyan. Diba? Parang ganun mo na lang paikot. Tapos change topic na kagad. Hindi na yung parang sobrang sarap ng pagkain doon. Depende na lang kung parang siya yung nagbato sa'yo na about doon sa travel mo. Siya na yung nagtanong. Doon mo pa i-diretso yung diba? Oo. Pag siya Chase. So, summary, hindi siya key point. Hindi siya key point. Pero maganda siyang topic. Oo. Diba? Next natin is movies and TV shows. Maganda. Para sa akin. Sa'yo, Chase, maganda. Makita kasi kayo ng vibe eh. Maganda yun, lalo na yung yung dalawang alam nyo, tas meron yung scene, gano'n na mapag-usapan nyo, tas pwede mong isama yun pang dagdag ng tension o kaya na emotional na about dun sa kwento. Ako lang naiiba. Hindi, nagagamit ko nga din yun bro eh. Kapag
nagde-date kami, tapos pipili ako ng movie doon sa sa sinihan. Hindi ko pinipili yung mga Pinoy eh. Pinipili ko yung mga parang sexual vampire shit ng mga parang American Ang alam ko western pag movies. movie bro, horror daw eh. Para mag-taas daw yung, mag-create ng tension eh, horror movies. Oh, pwede din. Pero kunyari 50 Shades bro or Conjuring, anong pipiliin mo doon? 50 Shades. Oh, 'di ba? 50 Shades. Yung may tension. Pero sa akin kasi, hindi ko gustong pag-usapan yung movies and TV shows eh. Kasi sa tingin ko, tsamba. Tsamba pag may pareho kayong Pero what if, parang ayaw niya yung show mo. Lari ako, fan ako ng Rick and Morty. Nanonood ka ng Rick and Morty? Nawiwirdohan ako dun eh. Ganun. And that way, nasaktan ako, pre. Nasaktan na ako, pre. Tapos parang ayaw mo na siya. Ayaw mo na siya, babay na. Or kunwari, may nabanggit rin siyang show. Gustong-gusto ko yung movie na Barbie, sabi niya. Nung napanood ko yun, kunwari lang, kasi gusto ko naman eh. Hindi ko gusto eh, ganun eh. Parang ma-off na ako sa kanya, ganun. So parang hit or miss, ganun. Oo nga. Tsambahan kung G-ba or Hindi, tsaka kung ano din kasi, kung yung movies gagamitin mo siya na way na parang kunyari anime, fan ka ba ng One Piece? Ganun. Ako din, fan din ako ng One Piece. Parang, anong susunod? Pag-usapan niyo yung si Crocodile, gano'n. Diba? Naalala mo yung nakuha na yung One Piece, gano'n? Parang wala eh. Paano ba yung magandang way na na parang masingit mo yun? Hindi kasi kutrip din yun eh. Siguro random lang din, tapos huwag din mag-stay, gano'n. Parang, dagdag mo lang. Uy, parang yung sa scene yan nung gano'n. Parang yung ginawa ko nung last time, parang hinaluan ko siya ng konting banter tas fun. Kasi naturally, ganun ako. Na ngayon ko lang din na himay. Nanonood kasi siya ng Naruto. Tapos parang mas kasi pinanood niya episode 1 hanggang huli eh. Ako hindi ako ganun eh. May mga na-skip ako. Tapos sinabi ko, talaga, mas magaling ka? Naruto quiz ka? Sabi ko, tapos quiz ko siya. Nasagot niya? Nasagot niya. Ang galing nga eh. Kilala niya yung parang tatay ni Kakashi. Parang hindi siya poser. Siya si White lang. At least, parang nagawa ko pa siya into parang quiz na hindi lang yung parang, ako din Naruto. Tapos, naalala mo nagawang sila Sasuke. At least, hindi ganun, diba? Tama. Mas fun. So, hindi rin siya key point? Kung tatanungin mo nga, Bluff ano ba yung key point? Parang need. Parang, sa tingin ko kasi pag sinabi mong key point, kailangan yung mapag-usapan. Tulad ng? Para ma-lead siya sa sex. Sige nga, siguro kasi kung akong tatanungin, isa sa mga ginagawa kong routine or kapag through demonstration, pag dinadala ko yung set sa bahay, is kung paano makitungo sa family and sa friends. Mm-hmm. Kasi syempre in that way, may visualize ng babae, ay ganito, more likely, ganito rin siya makikitungo sa akin or masigit pa kasi mahal niya ako, ganun. Mm-hmm. Like, mas mahal niya ako sa friends siya. Something like that. So, kung nakita niya sa kapatid ko na sobrang lambing ko, ganun. Mm-hmm. Dinadalan ko lagi ng pasalubong galing ako sa work, ganun. Makikita niya yon, ay, ang sweet nito, how much more kapag boyfriend ko na siya. Mga ganun. Oo. So, isa yun sa tingin kong mga key point. Oo nga, pwede din tol yung kung akong tatanungin mo sa isang key point, dagdagan. Nagulat kasi ako na may sinasabi kang key point. Pwede din na key point yung or sa akin, madalas sa lifestyle, sa business ko. Isang key point siya na parang pwede mong mapakita, ay, kaya ba niya akong i-providean to? Pag ganun, kaya ba niya akong alagaan? Pag nabuntis ba niya ako to? Nagdi-display ka value, no? Yep. Yun kung tatanungin mo ako, Bluff, anong key point? Yun ang unang pumapasok sa akin. Ikaw, Chase, may key point ka ba na parang pinanghahawakan? Like, if ever, kunwari may makakadate ka, ito, need ko tong masabi, parang ganun. Di ba ang sabi mo dun sa key point yung para mag-lead sa sex? Pwedeng sex or sex. relationship. Pero para sa akin kasi kaya ko naman gamitin yung sa travel saka dun sa movie. Para mag-create nga. Mag-lead pa rin into sex naman eh. Parang kaya mo naman gawing key point lahat ng na kung ikaw, depende kung paano mo siya gagamitin. Kung ikaw, bro. Yun nga. Hindi naman porque hindi key point, hindi importante. Kasi depende din dun sa kung sa personality mo rin deliver eh. Oo nga, diba? Yung kunyari sa travel, parang ito next date, parang lalo na parang kunyari gustong-gusto niya. Kunyari mahilig siya sa Korea, ganun. Tapos mahilig siya dun sa mga K-drama na, di ba yung sweet na nangyayari na fantasy ng mga babae. Mm-hmm. Tapos pag napunta mag-create ka, pwede mo pa rin ang magamit para mag-lead sa sex, parang ganun. Tama din. Hindi ko pala naayos yung buhok ko bago.
Anong next? Bluffers. May next. Baka sobrang dami niyan, bro, ah. Hindi, sakto lang naman. Masampung ka. No. Past relationships. Double-edged sword yan. Kasi kung bring up about sa ex mo at about sa ex niya, parang pinapahiwatig niyo na parang Hindi ka pa ready. Hindi ka pa ready, May hindi ano ka nga pa ako dun handa. May biglang pumasok sa isip ko niyan, parang one time na pag binibring up niya sa akin yung ex ko. Pag naisip ko, pag binibring up mo yung ex mo, di parang iisipin niya yung ex niya. Oo. Kaya naisip ko, kaya hindi ako mahilig mag-bring up nung past nila. Kasi parang yun ang iisipin, ang kwento about sa akin, sa amin, ba't ko i-bring up yung sa past niya, parang ganun. Tama rin. Kaya yung ginawa niya sa akin, na-gets ko, parang ayaw ko talagang binibring up yung past nila. Kanino pala to? Sa akin yan, bro. Okay lang pa, open mo yung cam. Alisin ko lang yung buko habang nag-shoot tayo. Ano yung... Kaya hindi mo binibring up yun, brother. Oo. Sa tingin ko rin, risky siya. Para Risky niya. Pero hindi ko pa na-explain kung paano siya magiging pwedeng magamit. sa pag-create ng sexual tension, brother. Parang, kunyari, anong pinaka-wild na nagawa mo? Diba? May nano ko dyan. Tungkol sex yun eh, diba? Oo. Pero although sa akin hindi ko, nakakainis yun kasi ikikwento niya yung wild na ginawa Ginawa niya. nila. Nakakainis eh. Pero ginagawa ko lang siya kasi alam kong nati-turn on siya doon. Pero ako mismo ayokong marinig ng mga... Ayoko. Diba? Pero may nangyari, may ganyan din ako experience na, di ba ayoko din na naririnig yung pass nga ng mga, ng mga game, mga ginigame or set, ganon. Tapos parang, tinanong ko nga siya kung about dun sa body count, ganon. Tapos di nag-bring up siya. Kailangan ko na magpagupit, brother. Magaling siya magsabi, parang ang casual, parang di ako nainis. Ewan ko kung ba't hindi ako nainis. Tas, ano bang kwento niya? Parang paano? yung parang first niya, yung gano'n yung boyfriend niya, tapos gano'n na, yung una. Pero siguro dahil hindi siya nag-enjoy. Kaya nagamit ko yung kwento niya para, ito yung best. Ipapakita ko yung mas legit. May sagot ako doon, pre. Ano yun? Baka hindi ka naiinis kasi Laos. hindi mo pa mahal. Baka ganun. Pero pag mahal mo na, syempre. Ay, oo, yung ko pa siya nung una pa noon. Diba? Oo nga. Parang love mo na. Mairita ka na kapag okay. Maganda rin. Tama. Sa tingin ko, pag-uusapan yung yung past relationship, risky siya. Pero sa akin, goods ko siya eh. Kasi parang calibrated na rin ako kapag in terms of pag sasabihin ko ba ito anong mangyari. Ang madalas ko kasing sinasabi, yung ex ko ang daming ginagastos sa akin. Oo, gago. Ang ganda. Yung last na sinabihan ko noon, bumawi. Ang dami din niya binibili. Pops, Tama yan. Tama yan. Pag isa yun ang pinaka-ginagamit ko. Hinihigitan nila sanay kasi ako, spoiled kasi ako eh. Tapos sabi, spoiled pala ito. Para makip ko siya, ganyan. Naging standard na, no? Oo, tama. Sabi ko nun sa kanya, nung isa kong set, sorry, hindi ako sanay gumastos kasi ngayon lang ulit ako na paggastos sa babae. Sabi ko. Tapos, after nun, hindi na ako gumastos ulit. Oo nga, effective nga. Tama. Ginagawa ko rin daan, buti na bring up mo, brother. Ano, may susunod pa ba? Oo, meron pa, bro. Ilan yan? 10 ka. 20 yata yan, Dreams and aspirations. Maganda yun. Kasi mapapakita mo yung value mo. Diba, brother? Deep na talaga yun. Kunyari, nag-aaral ka pa lang, dreams, pangarap mo, maging doktor, gano'n. Tapos, di ba parang sexy na kaagad yun? Parang may envision na rin, di ba? Doc! Fuck me hard, doc. Gano'n. Roleplay na. Ikaw yung pangarap ko. Feeling ko, sa tingin ko, din eh. Oo. Pero, ingat. Ingat sa sasabihin mo ring dreams and aspirations. Para make sure na feasible. Pangarap mo maging make sure na astronaut. Hokage ka. Gusto maging astronaut. Ganun. Hindi, parang make sure lang na kaya mong gawin. Parang ganun. Feasible din, no? Sa'yo. Parang kunwari sabi mo, gusto ko maging doctor someday. Tapos magtatay-tay ganito, ganyan. Tapos kunwari college ka pa lang nun, ng course mo, siguro, education eh. Siyempre,
Syempre, paano yun mag-lead sa doctor, di ba? Another 6 years, sobrang tagal, ganun. Tsaka hindi naman pre-med yung eduk Ngayon nga, kaya nga 6 years pa. Kuha pa siya ng pre-med, kaya, ayun, matagal, ganun. So, hindi, tsaka yung MD pa, di ba? Hindi lang 6. may training pa pala. So, yun, matagal. Pero sa mga sa mga graduate or business or mga professional na parang ang sasabihin na lang nila, ang gustong atang marinig na lang ng mga i-date nila doon is yung kung anong napipicture nila sa family pag sasagutin niya yung lalaki, di ba? Kung paano nga niya ipoprovide, gano'n. Paano niya ipapakita na maging masaya yung family nila kapag naging sila gano'n. So, parang babalik na naman tayo sa mga una nating sinabi, bro, na dapat ma-display mo agad yung mga DHV. Hindi naman kaagad. May kasi parang nagmamadali ka doon. Step by step lang din na mapapakita mo. Kung kailan papasok, ganun. Natural naman na conversation, papasok talaga yun. Diba? Anong next, Idol? Idol Bluff, star ng League of Theories. Ang pinaka... Okay lang daw bang, mag-throw lang banters? Malamang. Yun na lang malamang. Wait, ano ba yung banter? Di ba? Para sa mga natin. Ano ba? Banter, banter is like, para siyang playful joke na related sa sexual teasing. Ganun. Ako kasi, parang, kusa na lang siyang lumalabas pag naipag-usap ako sa mga babae. Para yung sabi ko dun sa set ko nung last. Sabi ko, model ka ba ng kwintas ka ako? Ha? Sabi niya. Hindi. Bakit ha? Sabi niya. Sabi ko, ang haba kasi ng leg mo ka ako. Tapos, sabi niya, tumawa siya. Gago ka, sabi niya. Gagi compliment yan, kasya ba? Sabi ko. Ang alin, sabi niya. Pero syempre, alam ko na iniisip niya, yun. Kasi syempre, leeg, kasya ba? Yun, parang may playful tease. Yung kwintas kasi may binili ako ka. Parang ganun. Tama. So, example siya lang siya ng banter. So, yun. Sa tingin ba natin, mga League of Theories, ay parang key point din ba siya? Tingin ko, kung hindi ka magaling mag-banter, mahirapan ka mag-game. Kasi, manyakis ka, ganun, no? Straight to the point ka lang, manyak ka lang. Manyakis ka, no? Kaya doon mo papapractice yung push and pull, di ba? Parang 2 steps forward, 1 step backward. Pag sinabi ko yun, di ba? Tapos, hindi ko calibrated. Tana, nang susunod, pataas ito. Wala na, manyakis na ako. Diretso na. Kung ang game nila, hindi nila marunong mag-banter, maghanap siya hook up. Direct na. Meet and fuck lang. Gano'n. Tama. Last natin is, personal interest tapos mga hobbies. Kung isi-separate mo yun dun sa dreams and aspirations, brother, tingin ko hindi siya maganda. Or, syempre, you can find a way around it naman Pero, para sa akin, mas doon ako sa, mas mahirap, kumbaga mas mahirap siyang pagandahin. Kung ako lang tas hindi interesado yung babae, parang gano'n. Kasi ikaw lang interested din Parang, tsambahan lang din ulit kung interested din yung babae doon. Oo, kasi brother, kunyari ako, gumagawa ako ng, mga resin figures, ganun. Tapos, hindi siya mahilig sa anime. Parang law student siya, ganun. Mahilig lang siya sa mga kung ano-ano. Square type siya. Tapos, yun yung itatopic ko. Yung mga hobbies ko, parang hindi siya matuwa. Parang mas magandang makita na lang niya in person, ganun. Diba? Pero iba yun pag doon sa dreams and aspirations, diba? Pagkaya sa mas know ako doon, pero pwede mo pa rin namang hanapan ng way around it. Ikaw ba, Chase? Yung sa akin, yung sa hobbies, parang hindi ko yun binibring out sa sa usapan. Parang kapag siya na lang yung nagtanong, or kaya kapag kung ano nung ginagawa niya, parang makikita na lang niya, ay, nag-ano pala siya. Nag-Rubik's Cube pala siya. Kwento mo nga, Chase. Yung Rubik's Cube. Ay, yung one time kasi meron kaming nag-Rubik's ako basta dun sa event. Ganun. Tapos may lumapit. Nag-Rubik's ka pala. Di ba pang nerd yan? Sabi niya. Tapos sinabi ko na,
Oh, nerd kasi ako. Pero ano yung bit confident? Hindi yung mukhang parang ang... Oh, nerd kasi ako. Nerd kasi ako. Gagayan ko pa ng daliri. Yeah. Ngayon na sinabi mo yun, tol, sasabihin ko lang kasi, di ba, sabi ko kanina, tingin ko kasi kung gagawan mo ko ng affiliate, nerd ako, sabi ko. Pero ang pagkakaiba ko lang na sa mga ibang nerd, nerd lang sila. Parang ako, nerd with confidence, ganun. Nerd na bad boy. Parang, ang dami kasing pinaka-spectrum. Ngayon, pre, ang napapansin kong mahirap paghaluin, tol, yung pagiging siga, tsaka pagiging nerd. Sa totoo lang, doon ako nahirap. Ako personally, parang hindi ko alam kung siguro kasi sanay yung mga tao na ang mga nakakasalamuhan nila either siga or either normal, nerd. Ano bang affiliates mo? Parang sa atin kasi tol, ang dami natin kasing parang avatar tayo eh. Kaya nating event lahat ng elements eh. Kaya nating makipagpakyutan. Kaya natin makipag-angasan. Ganon, di ba? Kaya natin makipagpagalingan. Parang ganon eh. Kaya parang, minsan pag, kunyari, sobra akong mabait, ganun, sobra akong parang nerdy type, parang iniisip nila, parang, putang, parang hindi bad boy to, ganun. Tapos parang magugulat na lang sila. Putang, parang nag-iba na naging siga, bigla parang ganun. Kaya parang, hindi ko alam kung paano mo ibabalanse yun, tol. Pwede ba talaga yun? O polar opposites masyado? Ikaw ba, Chase? Yung sa akin, yun din eh, nang sabi nila, ay, dun, una kasi parang tahimik, tas nerd nga na type na, nag-Rubik's lang sa tabi, gano'n. Tas yung, ingay pa natin, uy, bad boy pala to. Hindi ko alam kung paano nila nakikita yun. Kung ano to, parang nag-fake ba to o astig tingnan. Isa lang kasi yung kaya nila yung tignan eh. Kasi siguro isa lang din sila. No, pansin mo. Yun din ang get. Parang yun lang kasi yung nababasa na kasi yun lang naiintindihan nila kasi nga ganun nga lang sila. Oo, di ba? Parang pansin mo sa school, tol, may mga nerd, may mga bad boy, may mga bullies, may mga normal. Ganun, parang isa lang yung spectrum. Wala yung kinakaibigan niya lahat. Di ba? Ako nung high school ako, sabi nila nerd ako eh. Naiinis ako dati. Binubully na naman ako. Tapos nung dumating ako senior high, sinasabihan nila nerd. Totoo, nerd ako. Kasi may confidence ka. Pero in that way, na sasabihan nila ako nerd, hindi lang ako nerd eh. Parang, nerd ako. Ngayon mo lang na-realize, brother. Na hindi dati pa naman. Hindi na. Ang tingin mo siguro kasi sa nerd dati, nerd lang. Parang ngayon nga. Nung sinabihan, yung normal na nerd, di ba? Hindi, nung sinabihan kasi nila ako nerd. Nerd ako. Isa lang yun sa mga personalities ko. Ganun. Parang, isa akong wide na tao. Marami akong iba pang personalities. Ganun. Kaya, nerd ako. Ganun. Which is not a bad thing. Oo nga, kasi hindi ka lang nerd. Ang sinasabi kasi nilang nerd yung parang nerd lang. Ano ba yung kasi yung weirdo ganun, yung parang mga binabatok-batukan na nerd, yung mga nakasalamin, mahaba yung ngipin. Nakasalamin nga tayong stereotypical ganun. Yan. Next topic na ba, tol? Next topic na tayo, bro. Ilang minutes ba to? Hindi ko nga alam, parang matagal yata yan, brother. Next nating topic is paano maging astig. Oo nga, paano ba maging astig? Gusto niya maglista ba ako? Pwede, pero sa tingin niyo, paano ba yung astig? Ganun, parang. Paano ba masasabing astig ang isang tao? Ako astig. Tingin ko, whole vibe all together yun eh. Na pinagsama-samang mga yung ugali mo. Di ba? Sa akin kung mag-advise ako paano maging astig, syempre unahin mo muna yung forma mo, di ba? Kasi yun yung madaling gawin eh. Isang araw, isang gabi lang, bukas pogi ka na agad, parang ganun eh. Unlike pag kunyari mindset, babaguhin mo, tagal pa. Alis yun, astig ka na agad. Minsan makukuha mo pa yung yung mga ugali that comes with your outfit. Di ba? Forma kang bad boy, maging bad boy ka na talaga. Yun yung pinakauna ko, forma. Tsaka pangalawa, dapat nag-iisip ka, brother, para maging astig ka. Kasi ang astig, pansinin nyo ang pagkakaiba ng parang mongoloid lang na bad boy sa bad boy na talagang matikas yung tindig. Nag-iisip sila. Parang yung classmate mo na bobo, tol, parang addict, ganun. Alam mo bakit? Kasi hindi siya nag-iisip. Pero parang ako na naging classmate nila, parang bad boy.
Pero, parang, ba't siya astig? Parang, ba't astig to? Tapos yung mga yun, kakategorize mas addict. Pareho naman kaming parang, Same lang din yung bad student nung time na yun, di ba? Kasi, nag-iisip ako, tol. Kaya, alam nila yun, parang, papansin mo yun, tol, sa mga tao, pag yung taong kausap mo, parang, napapaisip ka, ano kaya magandang itapik sa kanya? Parang, parang maling nasabi ko. Ibig sabihin, subconsciously aware kang nag-iisip yung kausap mo na parang binabasa ka niya. Ganun. Kasi ganun yung effect ko sa kanila eh. Parang alam nilang binabasa ko sila kasi sa totoo lang, parang hindi ko naman finake pero matalino talaga akong tao. Kaya parang, yun ako eh. Binabasa ko talaga sila pag kausap nila ako. Kaya parang careful sila kung anong sasabihin nila sa akin. Ganun. Yun yung dalawang advice. Mag-isip ka nang hindi lang isip lang. Ano na bang next episode Rick and Morty ganun. Yung mga nagme-make sense na bagay, bro, 'di ba? Tulad ng self-improvement. Tsaka basahin mo din yung kausap mo, ganun. May mga cues na parang dapat mong i-note. Oo. 'Di ba? Ato, parang dito nag-iisip parang ganun, 'di ba? So kasama na rin diyan yung 'di ba nabanggit mo yung forma, kasama na rin yung pose. Ayo, sa bagay, tapos tol. Gestures kung paano may pag-usap. Ikaw nga, sabihin mo. Mamaya. si Chase mo muna. Hindi, wait lang, yung sa post lang, like, kunwari may pag-usap ka kasi, ano bang more trustworthy sa tao, yung naka-close ba yung shoulder, yung nasa pocket yung kamay? Nasa likod. Nasa likod? O yung parang nasa harap lang? Uy. Di ba? Kayo na sumagot. Siyempre alam nyo na. Pero ako, I would argue na maganda yung naka-close eh. Kasi pinapakita ko masungit ako eh. Yun kasing vibe mo eh. Yun kasing vibe ko eh. Hindi, parang sagot, parang question lang is ano yung trustworthy doon sa apat? Yung nakahag. ano ba sa'yo? Nakahawak sa pet, bro. Yun talaga. Tama ba? Tama kasi, parang sa akin, meron na kasi akong aura. Kaya kahit anong gawin ko. Ay, sa stranger pag sa stranger, hindi ko alam eh. Pero sa kasi, sa mga event or sa mga napumputan ko, kahit ano namang gawin ko kasi alam na nila yung aura ko kasi kaya alam na. Siguro brother, ang pinakamadali dun pag di mo kalala. Baka yung nakababa lang kamay mo, normal. Yun ba yung hinahanap mong sagot, Bluff? Hindi. Ano ba sa'yo? Nakahawak nga sa pet. Joke lang. Nakalabas yung kamay, syempre. At nakaganda lang? Ganyan. Sa akin nakayakap eh. Nakayakap yun. Hi! Pero totoo yun, mga theories, gago yung post. Yung tawag. Doon mo rin makikita, nagsisinungaling, ganun eh. Gago, pre. Pag bumibili nga kami ng aso, yung sa American Bully, brother, sa mga exotic bullies, titignan mo yung tindig nila eh. Kung maangat ba yung puwet nila o straight yung likod. Yung tikas ng tindig yung pormahan, di ba? Yan ba yung mga 500k na bully o yan lang yung mga pang 60k, ganun? Diba? Siyempre gusto mo yung matikas yung tindig. Kung kunyari bibili ka ng magandang aso, na-appreciate mo yun, ikaw din, tindigan mo din yung sarili mo. Tall, straight body ka, chest out. Tsaka pag mag-aabot ka, wag ganun. Pag mag-aabot ka, ganyan. Siya yung lalapit. Bro, totoo, legit. Kasi legit, nung maganda pa yung katawan ko, brother. Ngayon, hindi na, medyo nagbabago yung posture ko ngayon eh. Kasi, nagpapapayat ulit ako. Pero, parang pabalik na doon. Dati, ang ginagawa ko, pag mag-aabot ako, tol, talagang hanggang dito lang. Kukunin mo to, gago. Tapos straight body, tol. Ito. Tapos yung, di ko kasi magawa, may table kasi eh. Pero ganun nga, tol, promise, pag nag-aabot ako dati, brother, yung sukli, parang ganun. Hindi ko inaabot. Hindi so, kasama na rin sa gestures yun, no? Yep. Hindi na kasi bagay sa akin yun pag parang ganito pinabayaan mo yung sarili mo kasi parang hindi bagay eh. Kaya, alam mo ba, may theory ako dun eh. Yung ugali, tol, nakabase din yun sa itsura mo, sa totoo lang. Kasi, nung bata ako dati, nung nag-MMA pa ako, ganun, tas nag-gym ako, iba yung lakad ko eh. Talagang matikas talaga eh. Alam, sobrang putang, that's your guy. Parang gano'n. No, pero ngayon, normal na tao lang ako maglakad. Kasi hindi na bagay sa akin mag-angas-angasan eh. Yun, namimiss ko nga yun, tol. Promise ko nga, itong 2020, gusto ko ibalik yung prime ko, Pops.
Feasible. Totoo yun. Dreams and aspirations. Oo, dreams and aspirations. Totoo Ano yun. maganda doon? Lahat tulong yung physique. Pero ako kasi, para sa akin, Paano ba maging astig si Chase? maakas ko, yung sa astig ko, sa dalawa ko din yun inaano eh. Kasi nga dahil sa physique, hindi ko pa makuha yung dream physique ko. Yung ano lang sa outfit. Mm-mm. Pag confident ako dun sa outfit ko, maakas ako. Oo. Astig ako, ganun. Tapos sa pangalawa, pero parang ganun din sa mag-isip. Pero yung pinaka-ano ko dun sa mag-isip is yung depende dun sa mga decision ko or kung paano ko i-take yung mga bagay-bagay sa paligid. Parang ganun. Hindi yung parang, ay, tayo na nung gagawin ko, sad boy na ako, ganun. Hindi ka astig pag ganun. Para sa akin, ganun. Ano, next topic ba? Hindi ba? Di ba? Ha? Hindi Hindi ba ba? nakakasagot? Yung astig na pala. Sagot ka na, Mr. Kasi yung mga nasabi nyo, bro, Astig. mga pwedeng baguhin overnight eh. Parang, Kung hindi ako astig, nakinig ako sa inyo, pwede kong gawin agad yan ng kinabukasan eh. bukas astig ka na ng konti. Pero hindi ko ma-maintain, bro. Hindi ko ma-maintain yun eh. Kasi wala yung mindset na tama eh. So, ano ba ang tamang mindset? Actually, i-argue ko na kakasuot mo ng mga astig, magiging ka ding astig. So, din mo. Parang that's a start. Tapos pag kinausap ka, chode ka pa rin. Siyempre, hindi mo mababago yun. Pero, Yun nga. overnight. Pero, Kaya nga, siyempre, dressed apart. Parang ganun, di ba? yun nga yung sinasuggest ko na may mga tamang mindset. Mindset. Siyempre, mindset talaga. Over yung mga trivial things tulad ng forma, tindigan. Pero, that's a start. Yun nga, mababago mo nga overnight. Overnight. Bilis pa, di ba? Tsaka, gawin mo yun ng isang taon, makukuha mo na din yung mindset behind. Hindi applicable sa lahat. Kung matalino ka, makukuha mo. Pero, sabihin mo na nga lang, tol, yung mas... Sige, yung ano mo. Ano lang, sa tingin ko kasi Isipin mo astig ka. hindi naman. Pero in a way, ganun. Isipin mong pwede mong kantutin kahit sino. Kung sino matripan mo, pwede mong kantutin. Makakantot mo yun anytime. So, paano yung naging possible, di ba? Kunwari, celebrity. Kunwari gustong malay sino ba? Si Gabby Garcia. Impossible yun ganun. Mag-base ka sa sa anatomical structure ng mga organism dito sa mundo. Pag ang isang lion at isang lioness isolated, silang dalawa lang, most possible, magkukoitus yung dalawa. Yeah. Kahit pangit yung lalaki. So, isipin mo, kayong dalawa na lang ni Gabby Garcia sa Earth. Wala nang iba. Makukuha mo ba? Hindi. Siyempre, makukuha mo pa rin yun. So, malaki yung possibility na makuha mo kahit na sino kapag na-isolate kayong dalawa. So, hindi mo kailangang isipin na you are not enough. Na parang, ay, pag nilapitan ko to, reject ako agad. Ganun. Yeah. Mas magandang mindset, pag nilapitan ko to, kaibiganin ko na lang. Kasi, malay mo, kaming dalawa maiwan sa isang room. Ganun. So, ang tinuturo mo, Bluff, ang mindset mo madalas, kaya ko kantutin to. Parang Oo, pre. para In that way, built na agad yung confidence ko eh. Yeah, tas mafe-feel niya din yung vibe. May feel niya yung vibe. Bakit yung ibang lalaki na nakakausap ko, takot akong kausapin. Parang takot silang magkamali. Bakit itong si Bluff, kahit anong sabihin niya, natatawa pa ako. Ganun. Parang may feel niyang iba ka eh. Kasi hindi ka takot eh. Isa yun sa mga... Parang nasagot mo nga yung iniisip ko lagi. Kasi lagi nilang sinasabi, di ba, yung kapag micro-cheating daw yung sa artista or parang hindi naman kasi possible na maging sila ganun. Impossible pero naman sabi ko, paano hindi naging possible? Nasa earth lang kayo, para sa kayong tao. Maybe yan, parang nayayabangan nga sabi ko kasi. Pareho tayo dyan, Chase. Muna ka. Pwede naman eh. Possible, bro. Sabi ko, tinanong ko nga siya, ba't sa palagay mo ba, hindi ko kaya ilay yung TikToker na yan, hindi ko kaya ilay yung artista na yan. Sabi ko sa kanila. Di ba? Nasagot mo nga yung tanong ko, pre. Ganun ako mag-isip. Totoo yun, bro. Ano yung sa'yo, Lay? Recently kasi, inaasar ako nung chicks ko, sabi niya, crush mo si ganito, crush mo si ganyan. Parang, ang swerte naman nila kung crush ko sila. Parang sabi kong ganun eh. Diba? Kahit artista pa yan, tol. Swerte mo kung crush kita, parang ganun, pinagjajakulan kita, ganun na araw-araw, parang, ganun ba yung gusto mong sabihin? Ganun. Diba? Na relating dun sa, kasi ang mindset ko talaga, kahit artista yan, tol, kayang-kaya. May aral ka eh.
Di ba? Parang nilaban mo yung UFC fighter sa normal na tambay na malakas lang. Sa mananalo doon, di ba? Na malaking katawan, ganun, no? Oo, di alam mo na. Ayan. Parang pala tayo ng mindset. Parang tayong mayabang. Tsaka yung isang ex ko, tol, grabe siya mang light sa mga ganyan. Sa mga Hindi, artista? mayabang kasi yun eh. Sobrang yabang. Saksakan ng yabang yun, yung babae na yun. Sabi niya, dun sa lugar namin, may mga normal na may mga pogi din mula dito. Sabi niya, akala ko puro baryotic kayong lahat. Sabi niya, doon, putang ano ko, sabi ko sa isip ko, kung hindi lang ka na gustong kanto din parang gano'n. Yung dati ba? Yung nasa probinsya ka ba? Sobrang tagal na nun. Sobrang, May bakasyon ka? sobrang tagal na nun, pero... Ba't kasi dinala mo rin doon? Hindi, kasi hindi siya normal na tao, tol. May sakit siya sa utak, talagang narcissist siya. Pero, syempre, ako na nakakaintindi, natatawa ako. Diba? Pero, grabe, ganun kayabang. Masakit sa utak nga yun eh. Sabi niya, sabi niya, hindi ako nagkakagusto sa mga artista. Ha? Sabi niya, pareho pala kami mindset nito. So, sa ganung mindset, nagkasundo kami, tol. Next na ba? May isa pa akong parang mindset na hinawakan eh. Nakuha ko to from 5 years ago, yung first time ko nagkaroon ng girlfriend na seryosohan. And nag-break kami nun. Nag-wild ako, pre. Sabi ko, na, hindi pwede to. Siya lang ganito. Hindi na makakahanap ng iba. Nagkaroon ng pre. Parang abundance mindset. Paano nagkaroon ng abundance mindset yun? Hindi ka na makakahanap ng iba. Di ba scarcity? Nagkaroon nga ng abundance mindset after nun. Kasi syempre, nasa isip ko lang, wala nang iba. Siya lang yun eh. Parang, wala nang mas better, ganun. Na-stuck ako sa ganung phase, siguro, 5 months, siguro 6 months na na-stuck ako sa ganung phase. So, if ever nalalapit ako sa bahay, nahihiya ako, ganun. Tapos, wala eh. Hindi niya to kayang, parang, wala nang mas better, parang ganun eh. Hanggang sa, hindi sabi, parang may mali eh, sabi ko. Nung nag-try na ako mag-improve sa sarili ko, nag-aaral na ako ng game, may mga namimit akong mga babaeng mas better. Tapos, syempre naligo na, hindi ko sila nakikip. Naligo pero hindi ko nakikip, umaalis sila. Syempre, iyak na naman ako, gano'n, nasaktan ako, bakit ngayon, nakuha ko na. Hindi ko pa rin nakip, gano'n. Anong reason? Kasi nasa isip ko palagi, bro, pag may set ako, parang ito na yung the one. Ganon. So, nakaka-affect talaga yung mindset na isa lang. Dapat ang isipin mo, kung hindi kayang ibigay ng babaeng to yung gusto mo, makukuha mo pa sa iba kasi sobrang dami pang iba. Which is yun yung totoo. Which is factual naman. Factual. So, yung mga yun, siguro keep mo yung mga ganong mindset. Tapos, actually, pag masingit mo yan sa conversation, astig yun, bro eh. Astig na mapag-usapan yun eh. Magmumukha kang nag-iisip na tao. Tulad nung sinabi ko, paano maging astig, dapat nag-iisip ka. Pag isa-topic niya yung mga mindset, ang mindset, kasi parang ang mindset ko sa ganyan, ganito eh. Parang isipin niya, ang talinong tao pala nito, ang daming alam na ganyan. Pag ako nakita ko lang yung ganyan, ganito reaction ko, siya pala nag-iisip pa. Diba? Pwede din palang i-topic yun, tolo, yung mindset. May naging routine ako dati na napagana ko. Hindi ko alam ba't gumana yun kasi hindi naman sa pabiro, kasi totoo naman. Pero in some way, siya eh, parang tease lang eh. Sabi niya, sige, ingat ka pa uwi, sabi niya. Anong ingat? Sabi ko, hindi ako nag-iingat. Sabi, bakit hindi ka nag-iingat? Sabi niya. Sila mag-iingat. Kasi, hindi bro. Sabi ko, akala ko sila mag-iingat sa'yo. Kasi common yung joke na yun eh. Joke yung parang sila yung mag-iingat sa akin. Ganun. Ang sinabi ko kasi nun, 5 steps ahead kasi ako mag-isip. If ever na may pupunta na akong isang lugar, ganun, ready ako kung ano man maging outcome or sure na ako sa gagawin ko. Sure ako sa pupuntahan ko, sa sasabihin ko. Kaya, hindi ko na need mag-ingat, sabi ko. Tapos, ayun bro, crush na ako. Yun. Sapyo-sexual na. May masigit pala ako dun sa, pero parang out of topic to pa. Yung sinabi mo na, siya na yung better, ganun. Kasi meron akong mindset ba yun. Basta parang iniisip na, ito yung ayaw na term ni Pini, yung king sa queen. Di ba kasi, siyempre, di ba chess tayo, di ba? King tayo. Yung king, di ba, siya, kapag may meron siyang gusto na babae, gagawin niyang queen.
Ganun yung parang ginagawa ko, parang gusto kong gawin or parang mina-mindset ko nga na kunyari hindi siya yung better ganun. Gagawin ko siyang best, parang ganun. Nalabas ko yung best na version niya, parang ganun. Gagawin ko, isasama ko siya dun sa aura ko. Gagawin kong queen yung babae, ganun. Kahit parang, kumbaga yung parang mga nasa movies, no, yung mga king nakita ng magandang babae, ginawa niyang queen. Sige. Hindi. Totoo naman eh. Tsaka tingin ko kung yung mga babae, nami-meet nila tayo, tingin ko, kahit hindi nila mapansin so, ang dami nilang natututunan sa atin, brother. Kunyari yung last mo, Chase. Kaya yung last mo, Bluff. So, dami nating na-share sa kanilang knowledge mindset. At mga antics. Sa next relationship nila, mirror nila yung mga ginagawa natin subconsciously yung mga ginagawa natin sa kanila. Totoo nga. Kaya pansin ko lahat ng naging ex ko parang ang ganda ng buhay ngayon. Diba? Hindi, bukod sa love life ewan ko kasi parang tingin ko hindi na nila ako mapapalitan pero parang overall nag-improve. Oo, kasi may ex ako na na parang bata-bata lang dati. Tapos nung binalikan ko na, nakita ko yung ex niya. Kawawa na sa kanya, parang alam mo yung binabata-bata na niya. Tapos grabe nakaaral sa akin. Parang ganoon Nakaaral ka, parang ganoon sabi ko sa isip ko. Kaya yung mga babae, pag totoo yun tol, yung sinabi nilang ang babae mahilig sa mga matatalino. Papalitan ko ng konti yung term na mas close. Gusto nila yung lalaki na may matututunan sila doon sa lalaki na yon. Ang pagkakaiba natin, brother, yung naging girlfriend ko yung ex ko dati, ang sarap ng buhay niya Nung nawala siya sa akin, na siya naging shit na hindi ganun naman talaga. Siyempre, tingin ko hindi nila ako palitan. Yung mga ex ko ikakasal na. Huling araw, brother, pupunta sa bahay namin. Putang ina, para mag-closure daw. Ako, greatest love. yung isa promise, brother. Promise, kawawa yung lalaki. Legit. May naging set nga ako, pre. May boyfriend, no? Every once in a while, tatawag, papapuntayin ako sa bahay nila. Di ba? Parang, hindi ko nila makakalimutan. Siyempre, sa dami kong nakantot. Kunyari kayo, theorist, ang dami nyo nang nakantot, di ba? Sure ako kasi nanonood kayo na ikaw, theorist Sa dami mo nang nakantot, ang galing mo na. Ang dami pa niyang natutunan sa'yo. Di ba? Swerte niya. Swerte niya masyado. Paano niya ako makakalimutan? Parang ganun Legit. Legit, pre. Legit talaga. Paano ka makakalimutan? Ikaw na nga pinakamagaling sa bed. Ikaw pinakamatalinong taong nakilala niya. Dami pa niyang natutunan sa'yo. Nag-improve din siya. Di ba? Infectious yung self-improvement may add pa ba kayo mga brothers? Dito sa topic wala na Tsaka tingin ko isang oras na to. Hindi pa naman. Silipin ba natin? 43? Sige. Di ba may isa pang topic last ba? Hindi ko alam kung topic natin yan Konti lang. Yung about sa post-nut clarity. Ano ba yun? Akala ko sa nofap. Kasama na rin yun. So, parang nofap versus post-nut clarity. So, i-differentiate muna natin sila. Parang i-define muna natin bawat isa para mag-gets nila. Nofap. So, hindi ka mag-fap. Hindi ka mag-jacks. So, semen retention. So, parang ano na yung kasi merong isang influencer ba yun? Hindi ko alam. Advisee? Nakikita ko siya madalas sa mga men's channel. So parang dating coach? Na-late nga tayo na yun ang natin Noon pa siya uso basta parang dating coach siya. Sabi niya, kapag hindi ka daw nag-fap, syempre hindi magre-release yung semen mo, hindi lalabas yung, parang hindi tataas yung libido mo para ma-maintain lang siya. Na mataas. Explanation nun tol, mas makakapag-isip ka daw ng tama. Oo, kasi mataas nga daw ang testosterone. Yung testosterone level mo, mas magiging masculine ka, mas lalakas ka daw. Kasi mataas nga ang libido. So, mas lalakas ka pati sa physical, meron daw. Lakas daw sa physical, sa mentally daw, mas makakapag-isip ka ng tama. Tapos yung post-nut clarity. Post-nut clarity naman, definition yan. Yung pagkatapos mong Wait, disclaimer bro. Hindi lahat
ng lalaki nakaka-experience ng post-nut clarity. O pati yung no-fap, hindi din, sure. Sigurado din ako. So, post-nut clarity, pagkatapos mong mag-fap, mapupunta ka daw sa parang state ng nirvana, gano'n, na makakapag-isip ka ng Relax ka. relax ka para na-release mo daw yung tension, gano'n. Mas kalmado ka, brother. Mas kalmado ka. So, ang tanong, as theories, parang sasagutin natin na kung naniniwala ba tayo doon sa dalawang yun? naniniwala, if ever naniniwala, anong mas better or anong dapat sundan? Oo. Sino mauna? Ikaw na, Chase. So, wala. Ikaw na. Dati kasi, I mean, hanggang ngayon Hanggang ngayon, natutunan ko lang din sa isa ko narinig Ginagamit ko yun yung kapag nag-chat ako ng parang 5 to 7 na babae, parang hindi ko masyadong pinag-iisipan Pero kapag 8, grabe yung tension sa akin na parang, shit, hindi ako pwede magkamali. Tas, andun yung last. Ang taas ng libido ko, bro. Nalibog ka. Siyempre, nagte-thirst trap pa yan. Nagte-thirst trap, bro. Meron yung Spider-Man Mag-send pa Grabe, naka-spandex suit. Mag-send pa yan ng mga di ba? Mga videos. Siyempre, lalaki lang din ako. Nalilibogan ka. Tatapikin ko yun Ganun Nag-wild ako. Effective yung trap nila. Sabi niya, hey, Bluff, andito ako, malapit lang sa inyo. Sabi niya, medyo boring na kasi dito sa inuman. Pwede bang pumunta dyan? Ngayong state na to, na nasa clear na yung mind ko, ang dapat na reply ko dun is, tinanong mo muna sana kung gusto ko ito dito. Ganon. Dahil mataas masyado yung libido ko. Nung time na yon. Ang sinabi ko, nandito na ako sa labas ng gate. Sad ka na. Tara na. Ang naging resulta, naging hesitant yung babae, hindi na tumuloy. So, hindi lumabas ng bahay. No? Tapos, yun, naisip ko, tangina. Siyempre, meron akong kakayahan kasi mag-self-actualize Iniisip ko, saan ako nagkamali? Anong mali doon? Sabi ko, ay pucha, napabilis. Sabi ko, bakit napabilis? Elevated yung ilibido ko. Masyado akong excited, bro. Masyado akong tense. So, anong way para maalis yun? So, ngayon, bago ako mag-chat ng mga matataas na babae, fuck mo na. Jokes muna. Tapos, syempre, chat ko sila, hindi na ako nalilibugan kasi nalabasan na ako. Oo nga kaya nga. Hey, sabi niya, nandyan ka ba sa bahay? Punta ako. Pwedeng next time na lang. Hindi, ngayon na. Oo. Next time na lang. Tapos, pag di ka nag-jocks, tara na, G! Tapos yung libido mo no? Pero pag may post-nut clarity ka, parang, next time na yata, tinatamad ako lumabas. Di ba? Grabe high value, sabi mo niya. So, yun ang opinion mo doon sa post-nut clarity. Naniniwala ka doon, bro? More than, sa no mas better sa no-fap. Sa no-fap, di ka naniniwala doon? Hindi ako agree doon. Gago mapapahamak ka doon. Promise. 2 weeks kang hindi mag-jocks. Gago nung nasa isip mo nun. Gusto ko nang malabasan. Gago bro, magkakamali ka. Matitilt ka. Ano yung sorry. Yung sa akin, brother, wala kasi akong naisip pa. Kasi may naalala ko na experience ko before na after ko naman post-nut. Basta nag-post-nut ko. Tapos na. Ano pa rin Hindi ka pa rin. Hindi. Ibig sabihin ko lang ba? Isa pa. 2 rounds dapat, bro. Baka yun nga. Kaya tapos pag kulang pa, pumangatlo ka, brother. Hanggang mawala. Yan nga yung naisip ko. Yun nga, baka kulang sa control na isa pa talaga para wala pa talaga. Mataas masyado yung libido, no? Kasi siguro taste round. Kaya naisip ko, doon nga ako sa post-nut. Tungkol sa post-nut. Post-nut ka din. Ewan ko alam mo, simula nung umuso yan, noon pa, hindi na ako naniniwala dyan, brother. No fap. May hamon sa akin dati, yung dating coach ko. Ang sabi niya, bawal kang mag-jocks. Kailangan mo lang maghanap ng set. Kakantutin mo. Hindi ka pwedeng umulit, sabi niya. Dapat palaging bago para masubukan natin yung lakas mo, sabi niya. Parang challenge siya, no? Sobral. Challenge niya sa akin, bro, ng parang 2 weeks yata. Grabe, bro. Hindi, wala. Hindi ka nakaginabayas. Grabe yung testosterone mo.
Ano, pag sinima na approach mo, sino-sino Grabe, na. bro. Siyempre, natitilt na ako kasi libog na ako, bro. Diba? Kasi, Para mag-grant yung sexual gratification mo. brother. Hindi mo pwede grant mag-isa eh. Ay, kung sino-sino nang ina-approach ko, minsan, mga parang pangit, makapasa lang eh. Parang ganun. Pero syempre, makifeel niya yun na ganun. Kaya kahit siya, i-reject ka niya, di ba? Kaya, hindi ako naniniwala talaga, pre. Promise dun sa NoFap. Sinasabi niyong mas malakas ka. Okay lang, malakas naman na ako kahit may post natin, di ba? Kaya, ngayon, yung post nat clarity, na try ko yun kasi, nung narinig ko din siya, no, tapos, na-realize ko, brother, oo nga, no, pag natitilt ka sa isang bebot, kasi gigil na gigil ka, di ba may quote nga na, 95% of women, magiging boring sa paningin mo, kung tatanggalin mo lang yung last sa'yo. Di ba? Paano tatanggalin yun, di ba? Mag-jacks ka na lang. Pag may kausap ka, brother, tapos, tangina, talagang masarap talaga. Siyempre, yung hulma ng katawan nila, send nila sa'yo. Send nila yung pet nila. Ganun. Di ba ganun naman? Ganun mo. Normal yun eh, di ba? Ganun talaga eh. Tapos, sa atin, ewan, sa iba. Mas normal ngayon. siyempre, tourist yung mga yan eh. Normal sa kanila yan. Na-try na nila yan, di Normal ba? sa generation na yun. Grabe bro, naalala ko tuloy yung mga send sa akin. Nakakumano nila. Kaya na pa Paano kung Mga paano kasama mo siya mag-fap? Hindi na mas bababa sabay taas yun. Oo nga, bababad sa tataas. No, pero yun nga, pre, effective. Kasi, totoo yun, kung aayain ka niya magkape, tapos, hindi ka pa nakakapag-jacks, papayag ka kahit busy ka eh. Pero, pag tapos ka na, kape tayo, may ginagawa pa akong trabaho dito, gumagawa akong bitdogs, ganun. High value ka. Mamaya na, mamaya pa check ko yung schedule ko, may ginagawa pa ako. Ganun, reply mo. Sabihin pa ng babae, first time na may tumanggi sa akin. Di ba? High value ka. Post not clarity. So, iniisip kasi nila parang joke sa atin to eh, pero pag sisummary nyo lahat ng na-topic natin, ito yung sagot eh. Diba? Paano mo ma-execute ng tama yung unang mga topic? O paano hindi pag libog na libog ka bro, hindi mo execute yun, di ba? Gago. Sa ano yung napanood nating movie? 50 Shades of Grey. O, gatagawin natin, gamo. Oo, di ba, brother? Kaso pag, bago kayo mag-date, nag-jacks ka muna ng talong beses, bro. Boring Siyempre, yung movie, gamo. ano ba to? Nantok ako. Tapos sabi niya, boring ba akong kasama? Tapos biglang magka-qualify na siya, no? Isip na siya, sige, i-entertain ko nga to ng sobra, parang gano'n. Diba? Gumana pa sa'yo. Tapos yung pangalawa, paano maging astig? Ayun na. Di ba? lahat. Pero Post sa mga hindi naniniwala dun sa dalawa. Ay, okay lang sa tingin ko kasi sabi nga dun sa studies, hindi siya applicable sa lahat eh. Pero syempre, kami, theories kami. And more likely, theories din kayo. So, more likely, nasa isang page tayo ng book. Pero sa mga ganun nga, baka meron iba silang technique para makontrol. Share nyo para makontrol nila. Diba? O, paano nyo mapapababa yung libido nyo, ganun? Or makontrol Pag man syempre, lang. gigil na gigil ka sa bebot, no? Yun nga yung inisip ko kanina eh. Kung na-UFA, paano ko i-control yun? Edit mo na nila yung mukha ng babae. Papangitin, ganun. Oh, diba? Parang pa-share nga, guys. So, tsaka baka may hindi kami nakikita kung bakit gustong-gusto nila yung NoFap. Oo, ano explanation niya sa explanation nun. Hindi ko never nag-make sense sa akin yun eh. Ay, parang... Ay, meron ka ba nun, Hindi, yung... Sana parang may narinig ako or nagsabi sa akin na... Doon sa NoFap? Hindi, yung nalalabas nila yung... Tension? Intention nila, hindi sa FAP. Ay, saan? Yung parang sa hobby nila na... Parang... Wait lang. Parang painting ganon. Ng nude ganon. Tangina. Yun nga, parang di ako maniwala. Ano yun? Nang gigigil ka sa bebot, paint muna ako, kamo. Parang kesa magawa mo na diorama, gano'n. Parang kesa mag-masturbate, mag-drawing, gano'n, mag-painting. It sounds to me na parang gagawin mong lahat, wag lang mag-jacks eh. Parang gano'n. Parang mag-gym na lang ako kaysa gano'n. Baka addict siya sa ganun, bro. Parang tinitigil niya lang. Pero siguro kung addict ka, nakakaano din eh. Pero bigay pa rin natin yung ano sa kanya effective na. Benefit of the doubt, di ba? Benefit of the doubt. Give credit where it's due. Effective sa kanya eh. Oo, di ba? Turo mo sa amin, di ba? Para ano ba dapat share knowledge. Di ba? Ano ba dapat i-paint? Dapat ba mag-paint ng hubad o flowers? Yun na, no? That wraps it up, bro. So, yun. Follow kayo sa
Oo nga. Join the group, guys. Join the group. Follow kayo sa guys. TikTok. Follow Dito sa sa TikTok, YouTube. Syempre, sa subscribe kayo. Sa Facebook din. Add nyo kami. Kasama kami sa group. Nakita nyo kami doon. Hanapin nyo lang yung ano namin doon. Diba? Lego Theories. We're out.